Nakakahiya. Nagiinit ang mga pisnging napasulyap siya sa lalaking Hapones. Mababakas ang pagkaaliw sa mukha nito. Mula naman sa sulok ng mga mata niya, nakita niya ang exaggerated na pag-ikot ng mga mata ng morenong lalaki. Ngunit si Aoki, hindi niya mawari kung pagkaaliw o pagkayamot ang emosyong mabilis na dumaan sa mga mata nito nang salubungin ito ang palihim na pagsulyap niya rito. "Lady?" Wika nito sa boses na animo malamig na yelong humagod sa likod niya. Napakasarap ng dating nun sa tainga niya. Yes?" Nauutal niyang sambit. Hindi siya mahiyaing tao. Ang totoo, madalas nga ay gustong busalan ng mga nakakakilala sa kanya ang bibig niya. Mapatigil lang siya sa pagsasalita o sa pagkanta. Minsan pa nga kapag wala siyang mahanap na kausap, kahit sarili niya ay kinakausap niya. Pero ng mga sandaling yun, pakiwari niya, isa siyang teenager na bago pa lang natututong lumandi. Hiyang-hiya pati ang mga daliri niya. Lady pa lang ang sinasabi sa kanya ng binata. Pero para na siyang sinabihan nito ng, "Will you marry me?" kung makapag-react ang puso niya. If you're trying to give birth to your premature baby pillow, I suggest you go straight to the hotel clinic. Chloe, we do not want to shock the guest here too much. Walang emosyon ang tonong komento nito. Pagkatapos, hinayo ng mga mata nito ang tiyan niya. Noon niya naramdaman na tila biglang umiimpis ang tiyan niya. Marahil, nakalas ang tali na unan na inilagay ni Luroon. Anak ng baklang pating! Wala sa loob na sambit niya. Sa paboritong ekspresyon ni Ronel. Maagap na sinalo niya ang unan bago pa yung tuluyang bumagsak sa carpeted na sahig ng elevator. Nanlalaki ang mga matang napamaang sa kanya ang morenong lalaki, pati na ang Hapones. You might consider fixing it before you reach the lobby. That is, if you truly don't want your bodyguards to notice, it's you, behind a bizarre disguise. Nakita ko ang isa sa kanila, na pasakay na sa isa pang elevator kanina. Kalmadong pagpapatuloy ni Aoki. Iglap ang dating ng realisasyon sa kanya. Kilala siya nito. Tinawag siya nitong Chloe. O mas tamang sabihin, nakilala pa rin siya nito sa kabila ng disguise niya. Pero ano man yun, isang bagay ang malinaw. Kilala siya nito at batid nitong tumatakas siya ngayon sa mga bodyguard niya. Kaya ganon ang itsura niya. Kilala mo ako? Pero paano mo ako nakilala? Kahit nga ako, hindi ko nakilalang sarili ko nang tumingin ako sa salamin kanina. Ang galing mo naman. May X-ray vision ka ba? Bahagyang umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Pero hindi niya masasabing tunay ng ngiti yun. Kilala ko lahat ng bisita sa hotel ko. Miss Chloe Velasco, with or without your added 100-pound disguise, I would still recognize you. I don't need X-ray vision for that. Tugon nito. Can you fix it? Tanong nito na nakatingin sa una na hawak niya. Ha? Oo. Kaya kong ayusin to pero... Then I suggest you start fixing it now. Pero... Paano mo nga ako nakilala? Saka hindi mo ba... isusumbong ang pagtakas ko kay Mother Ami? Umali ng matalim na tingin mula sa lalaking may hawig kay Antonio Banderas ang pag-uusisa niyang yun. Na parang sinasabing itikom na lang niya ang bibig niya at gawin ang sinabi ng amo nito. Pinandilatan din niya ito. Ano ba ang problema nito? Ibinaling uli niya ang tingin kay Aoki. Sa pagkakaalam niya, kaibigan ng pamilya nito si Mother Ami. Bukod sa pinsan ni Mother Ami ang manager ng pinsan nito. Madalas ding magbabad sa Hishima Casino, ang asawa ng manager niya. May posibilidad na isumbong siya nito kay Mother. Hindi pa man siya nakakatapak sa labas ng hotel. Please lang, wag mo naman ako isumbong kay Mother Ami. And I would do that because? Tanong nito sa nababagot na tono. Out of the... Ano nga ba uni yun? Baling niya sa masungit na lalaking kahawig na naman sana ni Antonio Banderas. Sa halip na sumagot, pinandilatan lang uli siya nito. Constipated ka ba o may sakit sa mga mata? Hindi na nga bali, natandaan ko na. Inirapan na lang niya ito na lalo namang ikinapanlaki ng mga mata nito. Tila nasamid ang Hapones na sinundan nito ng maikling pagtawa. Kapag kuwan may sinabi ito kay Antonio Banderas lookalike sa wikang Hapon na tila lalong ikiniyamot ng huli. Malamang nakakaunawa rin ang wikang Filipino ang Hapones. Kung ganong nagre-react ito sa naririnig na usapan. Tumingin uli siya kay Aoki
na tila nababahag na nakatitig sa kanya. Tila hindi nito malaman kung anong isipin sa kanya. Hindi na lang pagkabagot ang nakarehistro sa mukha nito. May bahid na rin yung pagtataka na para bang isa siyang kakaibang uri ng nilalang. Out of the goodness of your heart yun. Hindi ba tama ako, Mr. Aoki? Indeed, if I had one. Ha? A heart that is. Bahagyang natawang dalawang lalaki kasama nito na para bang may private joke na binitawan nito. Sa malas dahil private nga yun, wala siyang idea kung bakit nakakatawa yun. At sa malas pa, nahuli niya ang tila naaawang sulyap sa kanya ng Hapones. Bakit kaya? Natural meron kang puso. Paano ka nabubuhay ngayon kung wala ka nun? Lahat ng tao may puso. Kung saging nga may puso, ikaw pa kaya? Iiling-iling na sabi niya kay Aoki. Hindi to tumugon. Sa halip, tumaas lang ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanya. So deal, hindi mo ako isusumbong kay Mother Ami. Ituturing kong isang napakalaking pabor kung hindi mo gagawin yun. Kaya please, wag mo akong isumbong. Or at least, hintayin mo munang makalayo na ako rito. Perhaps, fix your disguise. Sagot nito, saka sumulyap sa wristwatch nito. Kumunot ang noon nito na tila na yamot. Kapag kuwan, bumaling to sa Japanese na nakanganga. Habang nakatitig sa kanya. Nagsimula itong kausapin sa wikang Nihongo ang lalaki. Sa isang kisap mata, tila isinantabi at kinalimutan nito ang presensya niya. Ang morenong lalaki sa kanan nito, iiling-iling na nakamasid pa rin sa kanya. Yun ay hanggang nang kausapin na rin ito ni Aoki. Hindi siya sigurado pero malakas ang kutob niyang sinadya yun ni Aoki upang mabaling sa topic na binuksan nito ang atensyon ng dalawang lalaki. Sa ganun ay malaya niyang maaayos ang disguise niya nang hindi inaalalang nakatuon pa rin sa kanya ang tingin ng mga ito. Natatarantang sinubukan niyang ayusin ang pagkakalagay ng unan sa tiyan niya. Pero nahihirapan siyang ibalik yun sa dating forma nun. Kanina mukha siyang matabang babae lang. Ngayon mukha na siyang may dinadalang alien sa sinapupunan niya. Nagpapanik na napasulyap siya sa numero sa control panel ng elevator. 2 palapag na lang at nasa labi na sila. Ngunit sa kung anong dahilan, pinindot ni Aoki ang emergency button. Dahilan para biglang huminto ang elevator. Nanlaki ang mga matang napatitig siya rito. Nagtatanong ang tingin kung bakit ito ginawa yun. Go on, sabi nito na inilahad pa ang kamay sa kanya, bilang senyas na ituloy lang niya ang ginagawa niya. Maging ang dalawang lalaking kasama nito halatang nagulat sa ginawa nito. Bagaman wala sa mga ito ang naglakas loob para questionin ito. Nang sa wakas, maibalik niya sa dating ayos noon ang unan. Pinindot uli ni Aoki ang button. Umandar uli ang elevator. Thank you very much. Salamat talaga. At tanawin ko malaking utang na loob to. Promise, babawi ako sa susunod na magkita tayo. Taos-pusong pasasalamat niya dito. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito upang makamayan sana, pero parang mapapaso na iniiwas nito ang mga kamay nito sa kanya. Napataas tuloy ang isang kilay niya. Hindi niya naiwasang mainsulto sa inakto nito. Niyuko niya ang mga kamay niya. Bakit? Malinis naman ang kamay ko ah. Tiningnan lang siya nito na tila sinasabing huwag nang dagdagan pa ang pag-aaksaya sa oras nito. Inirapan niya ito bago humakbang palabas nang bumukas na ang pinto ng elevator. Ngunit nakakatatlong hakbang pa lang siya nang mapahinto siya pagkarinig sa mahinang pagtawa nito sa kanya. Nagtatanong ang mga matang nilingon niya ito. I will wait for your payment for the debt you owe me. Chloe Velasco. Ha? Teka, anong klaseng payment bang inaasahan mo? Ipinapaalala ko lang, doon ka nga pa sa dagat ako. You will know soon enough. Saka ito humakbang palabas ng elevator. Kasunod ang dalawang kasama nito patungo sa kanang direksyon ng grand lobby ng hotel. Bakit pakiramdam niya may kakaiba na banta ang sinabi nitong yun? O baka naman epekto lang yun ng overactive imagination niya at ng kakulangan ng oxygen sa utak niya dahil sa paninikip ng dibdib niya sa kaalamang nakausap at nakuha pa niyang biruin si Aoki. Ipinilig niya ang ulo at dali-dali nang humakbang palabas ng hotel. Mamaya na lang uli niya babalikan sa isip ang hindi kapani-paniwalang karanasan niyang yun. Nang makasakay na siya sa taxi na inarkila ni Lou, bago pa ito umakyat sa hotel suite niya kanina, ay sakalang nabawasan ang kaba niya. Pinigil niya ang sariling lumingon sa entrance ng hotel upang tiyakin sana kung walang humahabol sa kanya. Kahit sinabi ni Aoki na hindi siya isusumbong nito kay Mother Ami, posible pa rin may ibang nakakita o nakakilala sa kanya sa kabila ng disguise niya.
Nang mahigit 2 kilometro na ang layo niya sa hotel, saka lang siya lumingon sa entrance ng hotel. Yes! Napasuntok sa hangin na mahinang sambit niya nang makitang walang tao roon. San ho tayo, Miss Chloe? Tanong ng matandang driver sa kanya. Nasa tono nito ang pagkaaliw. Nagulat na napatitig siya rito. Paano siya nakilala nito? Otomatikong tumaas ang mga kamay niya upang damhin ang mukha niya, pati na ang wig na suot niya. Nawala na rin ba yun sa forma tulad ng unang sa tiyan niya kanina? Wag ho kayo mag-alala, Miss Chloe. Kapitbahay ako ni Lou. Nasabi niya sa akin ang plano niyo. Nag-alala kasi siyang mapahama kayo kung hahayaan niya kayong gumala mag-isa sa loob ng 2 buwan. Malamang na hindi raw kayo sanay at hindi imposibleng may makakilala pa sa inyo sa kabila ng pag-iiba niyo ng hitsura. Baka samantalahin kayo ng masamang loob at madukot pa kayo. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang akala niya ay may tiwala si Lou na kaya niyang pangalagaan ang sarili niya. Ngunit hayon at kumuha pa rin pala ito ng ibang tatayong tagabantay niya. Hindi niya maunawaan kung paano nito naisip na hindi niya kayang pangalagaan ang kanyang sarili. Gayong sa loob ng napakahabang panahon, wala naman siyang ibang inasahan kundi ang sarili niya. Mula nang umalis siya ng bahay ampunan nung 18 anyos siya na ang bumuhay sa kanyang sarili. Naging tindera siya sa palengke. Janitress sa mall, tagaluto sa karinderya, waitress sa isang Chinese restaurant at kung ano-ano pang trabaho. Hanggang sa niyaya siya ng mga kababata niya sa ampunan na maging bokalista ng banda na binuo ng mga ito. Matagal silang hindi nagkikita. Nina Allen, Mikmik at Riz dahil halos kasabayan lang din niyang umalis ng bahay ampunan ng mga ito pagkatapos maampo ng mga ito. Pero na magkita-kita uli sila, mistulang magkakapatid pa rin ang turingan nilang apat. At kahit mahigpit siyang pinagbabawalan ni Mother Amy na makipagkita sa mga dating kaibigan, pumupuslit pa rin siya. Bagaman malayo na sa buhay niya noon ang buhay niya ngayon, ang isang bahagi ng puso niya tila nagpoprotesta at gustong bumalik sa dating buhay niya. Yung kumakanta lang siya kasama ng mga kaibigan niya dahil gusto niya kumanta at kahit ano ang suot niya, hindi pinupuna na kahit sino. Subalit ngayon sa klase ng packaging ni Mother Amy sa career niya, bilang novelty singer, hindi maaaring simple lang o konserbatibo ang mga suot niya. Hay, sa dami ng mga singer ngayon, kailangan may kakaiba sa'yo para sumikat ka. Oo, maganda ang boses mo, pero marami ring magagandang boses dyan. Dapat kakaiba ka para tangkilikin ka ng mga tao. Total ganyan ang katawan mo, iyan ang ibebenta natin. Yun ang sabi ni Mother Amy nung unang makaharap siya nito. Talent manager ito habang ang asawa nito ay isang direktor at producer. Nakilala niya ang talent manager dahil sa rekomendasyon sa kanya, na isa sa mga madalas niyang ayusan ng buhok sa parlor kung saan nagtatrabaho siya ng part-time. Kaibigan nito si Lou at ang huli ang nagsabi sa amo nito tungkol sa kanya. Teka mother, baka hindi ko kaya yung gagawin. Maagap na protesta niya. Sa tangkad niya, makurbang katawan at morenang balat, marami ang nagsasabi sa kanyang subukan niyang mag-artista kaya sumali sa mga beauty contest. She had the looks and the body raw para sa mga ganun. Pero wala siyang hilig sa mga ganun. Hindi siya mahilig mag-ayos o magdamit ng magagara. Laking ampunan siya. Pinalaki siya ng mga madre at matatandang dalaga. Kaya nasanay na siya sa simpleng kasuotan na tayos. Mas komportable nga siyang naka-jeans at t-shirt lang. Ayaw kasi niyang maging sentro ng atensyon dahil ang sabi nga ng iba ay para siya sa mga artistang magagandang katawan. Hindi mo gagawin ang nasa isip mo. Magpapa-charming ka lang para mapansin ka ng mga tao. Tipong sina Mystica at sino nga ba yung kumanta ng aray? Never mind. Basta sundin mo ako. Gasgas na yung mga pa-sweet-sweet. Gusto ko yung may mga double meaning songs ang kantahin mo. Marunong ka bang sumayaw? Kung hindi, patuturuan kita. Sabi pa ni Mother Amy sa kanya noon. Pero, wala nang pero-pero. Sisikat ka basta't sundin mo lang ang lahat ng sasabihin ko. Sinisiguro ko yan sa'yo. At hindi naman ito nagkamali. Dahil sa unang release pa lang ng kanta niya, bukas pasok. Napansin na agad siya ng press. Binigyan agad siya ng pagkakakilanlan. Sa saliw ng mga suggestive niyang kanta, ay ang dances na pinauso din niya. Tumaas man ang mga kilay at kinutya siya ng mga seryosong mga awit at mga elitista. Minahal naman siya ng masa. Yun nga lang,
Kasama ng imahe niya ay ang mga tsismis na malayo sa katotohanan. Tulad ng pagpatol daw niya sa mga may asawang direktor at artista. Pagtanggap ng indecent proposals mula sa mga matatandang lalaki at pagpayag na makipag one night stand kapalit ng mamahaling mga alahas o gamit. Miss Chloe, untag sa kanya ng driver. Pakihatid ho ako sa Pasig, Manong. Ano nga po palang pangalan niyo? Banong. Banong, Miss Chloe. Bahagyang napangiti siya. Chloe na lang ho, Manong Banong. Sa Tawa Moto Comedy Bar ho sa Pasig tayo. Areglado, Miss. Chloe pala. Sabi ng matanda. Mula sa VIP area ng parking lot ng Hishima Hotel and Casino, kung saan nakaparada ang sasakyan ni Aoki, matamang sinundan niya ng tingin ang papalayong taxi na sinakyan ni Chloe. Naglabas siya ng sigarilyo mula sa inner pocket ng suot niyang coat. Sinindihan niya yon, saka humithit. Ilang araw na ang nakalilipas mula nang matanggap niya ang distress call ng lola niya at sinabi ang tungkol sa isang sakim na babaeng gustong akitin at manipulahin ang lolo niya. And that woman was the one who just left wearing an awful disguise. Chloe Velasco, ang baguhang novelty singer na ayon sa bad publicity tungkol dito, sumikat lang dahil sa paggamit ng katawan nito. Ngunit ayon naman sa good publicity na ikinakalat ng kampo nito, hindi lang daw ito magaling na mga awit, kundi isang maganda at matalinong babae rin. Yun di umano ang tunay na dahilan kaya ito sumikat. Subalit para sa kanya, wala siyang maramdaman ni katiting na paghanga sa hindi may kakailang singer nga. Hindi ito, kundi ang obsessed dito na lolo niya, na nasa dapit hapon na ang edad ang nakikita niya habang nakatitig dito. Sa unang pasada pa lang niya ng tingin dito nang makita niya ito sa loob ng hotel. Nang nagdaang araw, mabilis niyang naunawaan kung ano ang kahali-halina dito. Kaya ganun na lamang ang pagkaloko di umano rito ng lolo niya. Kakaiba ang ganda ni Chloe Velasco. Bilang lalaki, masasabi niyang sapat na ang taglay nitong figura para ihilera ito sa klasikong magaganda at kaakit-akit na babae sa kasaysayan ng mundo. She had a face of an angel and the body of the goddess. Mahusay rin itong magdala ng damit at diretsyong tindig, kaya agaw pansin ito. Ngunit sa isang tulad niya na sanay ng makasalamuhan ng mga babaeng katulad nito, ordinaryo na lang ang dating sa kanya ng itsura nito. Kaya nga nang unang beses niyang makilala ito, 3 taon na ang nakararaan, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Hindi niya tipo ang babaeng tila ang kalahati ng araw ginugugol sa pagpapaganda sa sarili, which she probably does. Kahit medyo panghana mukha nito, hindi ito nagmumukhang bakla o amazona dahil sa extra time and effort na ibinibigay nito para takpan ang makeup at palambutin ang matitigas na anggulo ng mukha nito. Malaki ang mga mata nito, nakakulay ng dark chocolate. Animo ang mga mata ng manika ang mga yon, yung tipong hindi kumukurap. Kung sa ibang babae yun napunta, malamang nagmukha na yung palakang luwa ang mga mata. But on her, they look perfect. Medyo nasobrahan lang ang tangos ng inom nito, na hindi niya alam kung natural ba o dahil sa siyensa. And he would bet $1,000,000 that her pouty red lips were not natural, but collagen enhanced. Kumpara sa simple at mayuming kagandahan ni Lola nung kabataan ng namayapa ng abuela niya, walang laban si Chloe Velasco. She may look gorgeous and hot, but he knew the most of it came out of a bottle or from a series of cosmetic procedures. Hindi tulad ng lola niya, na likas ang taglay na ganda. Kaya hindi niya maunawaan kung paano naaakit ni Chloe ang lolo niya. Ang matanda ang huling lalaki sa mundo na pag-iisipan niyang posibleng maging karelasyon nito. He rarely saw eye to eye with his eccentric billionaire grandfather. In truth, the seldom saw the old man. Because every time he did, the bitterness and hate he felt for the old man because of how he had abandoned and neglected him for so many years rose up inside of him. Sa kabila nun, batid niyang maprinsip yung tawang lolo niya. Batid din niyang ang puso nito ay kasamang nailibing ng pumanaw ang lola niya. Kaya hindi siya makapaniwala nang tawagan siya na kapatid nitong upang magsumbong tungkol sa babaeng singer na biglang sumikat 3 years ago dahil sa dobleng meaning ng mga kanta nito at husay sa paggiling. Balak na raw ng lolo niya na ibahay sa isang mamahaling condominium unit sa Makating babae.
Binibilhan din daw ito ng lolo niya na kung ano-anong mamahaling gamit at alahas. At ayon sa huling narinig ni Lola sa lolo niya, tila binabalak na rin ng matanda na alokin ang kasalang babae. Dahil sa kabila raw ng pagtanggap ng mga regalo ng lolo niya at lantarang panghuhot dito ng dalaga, tila hindi pa rin ibinibigay ni Chloe Velasco ang oo nito sa lolo niya. In other words, she was still keeping the almond dangling at the end of her finger. Patunay na tuso at matalino talaga ito. Malamang iniisip nito kapag bumigay agad ito sa panunuyo ng lolo niya rito, mawawala na ng interes dito ang matanda. Kaya nagpapakipot muna ito, umaastang matimtimang birhen. 6 na buwan pa lang di umano ang nakalilipas mula nang makilala ng lolo niyang babae. Noong kaarawan ng matanda, isa sa mga guest performer, si Chloe. Hindi siya nakadalo sa pagdiriwang ngayon dahil sadyang itinapat niya sa kaarawan ng matanda ang pagbisita niya sa ibang hotels niya sa Euro. Kakilala niyang TV director at producer at ang asawa nitong si Amy na siyang manager ni Chloe. Ngunit hindi naman niya itinuturing na mga kaibigan ng mag-asawa. At kahit madalas sa Hishima Hotel and Casino niya mag-asawa na kung umasta tila malapit na kaibigan siya, hindi niya gusto ang mga ito. Rosauro was cheat not only in gambling but in all his dealings too. Hindi lang ito makapanad siya sa kasino niya dahil takot sa kanya. Subalit alam niya ang ginagawa nito kapag nagsusugal ito sa ibang lugar. Underpaid din karamihan sa mga tauhan at artista nito tuwing gumagawa ito ng pelikula. Mahilig pa itong magwala kapag nalalasing, kahit pa sa public places. Yun ang dahilan kaya binalaan agad niya ito noong unang beses pa lang ito tumapak sa teritoryo niya. Na hindi niya ito tolerate ang galungastan nito. Hindi miminsan ding naireklamo ito ng mga babaeng empleyado. Ang asawa nitong si Amy kilala naman sa pagiging taklesa, mapanlait, sinungaling at gastadora. Ilang baguhang artista na ang pinabagsak ng walang prenong bibig nito para lang maisulong ang career ng mga alaga nito. At kadalasan, ang ginagasta nito hindi nito pera, kundi pera ng mga artistang minamanage nito. At ngayon may dagdag na siyang rason upang kayamutan ng dalawa. May kutob siyang may basbas ni Amy ang panggagamit ng alaga nito sa lolo niya. Ayon sa lola niya, si Amy ang talagang humila sa alaga nitong singer upang ipakilala sa lolo niya pagkatapos niyong umawit nung gabi ng kaarawan ng lolo niya. Ang hulangan ng lola niya, mismong si Amy ang may ideyang huthutan ni Chloe Velasco ang lolo niya. A week after the party, nagsimula ang panunuyo ni lolo. Nung una, inakala ni lola niya na natutuwa lang ang lolo niya sa dalaga, na nakikita rito ng lolo niya ang isa sa mga pinsan niyang babae. Halos kasing edad kasi ni Chloe ang ilang pinsan niya. Subalit hindi nagtagal, kinakitaan na ni lola ang lolo niya ng pag-iiba sa kilos at pananalita patungkol sa singer. Hanggang sa umami na mismo ang lolo niya, naliligawan nito ang dalaga. Bagay na labis na ikinigimbal ni Lola Dorinda, kaya agad nitong pinaimbestigahan si Chloe Velasco. Totoo nga kaya ang mga paratang para kay Chloe ng lola ni Aoki? Ano kaya ang planong gawin ng lalaki?